Hello guys, good morning. Bagong araw, bagong video ulit tayo ngayon. So ito yung ginagawa ko tuwing umaga. Una, nililigpit ko muna yung aming higaan. Pero itong oras na to guys, katatapos lang naming magkape. Alam nyo na, hindi ko agad-agad nililigpit ang bed namin pagkabangon. So pinaparawan ko muna si Babu. Tapos nagkakape kami kasi inihahanda rin namin si Asher para sa kanyang pagpasok. So, ngayon, habang nag-aantay yung mag-ama sa labas sa service, ako naman magliligpit na ako ng mga bed namin kasi mag-start na rin akong maglinis habang si Babu ay natutulog na sa kanyang duyan. So, habang tahimik pa siya, magtatapos na tayo ng ating gawain ngayong araw na ito. So, ayan nga, ligpit-ligpit na ako ng aming higaan at maya ay magdadusting na rin ako. Kagaya ng sabi ko, sa umaga talaga guys, maluwag-luwag ako kasi nga si Babu natutulog. Medyo hirap lang talaga ako kumilos sa hapon kasi yun yung gising niya. At saka ayaw na rin kasi niya minsan magpalapag sa hapon. Kaya ang ginagawa ko, nilalabas ko siya para maaliw-aliw ng konti. Tapos kapag medyo inantok na, ayon iduduyan ko siya ulit. So ito yung ginagawa ko sa umaga. Madalas ito yung ginagawa ko sa umaga after namin magkape. At syempre kapag kami naman ay nakapaglaba, ang ginagawa ko naman, nililigpit ko din, pero sa umaga na ako nakapagtupi. Kagaya tong tupihin ko na to, nilabhan namin to kahapon. Tapos nung sinamsam namin kahapon, nilagay ko lang siya sa bed kasi wala na akong time para magligpit. Pero kapag ganitong umaga nga, ayun, nililigpit ko. So naririnig ko si Asher sa labas, sila ng papa niya, hindi pa dumadating yung kanyang service, pero dito ay mag-aalas 9 na at si Babu naman ay mahimbing pa rin ang tulog sa kanyang duyan. Kaya itatapos ko din to, tupi-tupi muna tayo ng ating mga labahin, mailagay sa cabinet para tuloy-tuloy na yung ating pagdadusting. So minsan naglalabas si Asis everyday, minsan naman kapag nakita niya na medyo konti lang yung damit namin, every other day siya naglalaba kasi minsan sinasabi niya sa akin, sayang daw yung sabon, alam nyo na. Naanuhan siya sa sabon, pero madalas siya yung nagsasalang. Minsan naman kapag yung busy siya, dahil marami nga siya mga customer na alam nyo yon, tawag ng tawag sa kanya, ako yung nagsasalang. Ayan, sa umaga tinutulungan ako ni Asis, lalo sa pag-prepare kay Asher, talagang tinutulungan niya ako. Pagdating sa hapon naman, kapag ganun na wala siyang masyadong pasahero, umuwi siya ng maaga para siya naman yung magluto ng hapunan namin. Kasi nga, talagang hirap ako kumilos sa hapon din. Alam nyo na, 1 month pa lang si Babu at kailangan talaga ni Tonton ng talagang tutok sa pag-aalaga sa kanya, lalo't every 2 hours nga yung gising niya para dumede. So, kagaya yan guys, tupi-tupi muna ako. Kagaya nakikita nyo, mas marami yung damit ni Tonton. Kasi every time pinapalitan ko siya. Sa isang araw siguro, nakakatatlong bihis siya. Kasi nga, natulog, basa, pinapalitan ko ulit, ganyan. Tapos, bibihisan ko ulit. Tapos, pagdating sa gabi, pinapalitan ko ulit yung damit niya. Kaya, medyo mas madami yung damit niya kaysa sa aming tatlo. Lalo si Asher at pumapasok, isang damit lang yung nagagamit niya. Isang pares ng damit lang talaga yung nagagamit niya sa isang buong araw. Tapos, ako din. Kapag naligo na ako, damit ko, ganun din. So, habang naglilinis nga tayo guys, biglang nagising naman ang ating anak. Ayan, kapapadede ko lang sa kanya at dahil nga hindi naman siya naiyak, inilapag ko muna siya dito sa may sofa, dito sa sala, habang ako ay itutuloy ko yung aking pagva-vacuum kasi magva-vacuum na ako. Kung kailan ako magva-vacuum sa kasya kasi nagising, siguro nagutom na. After maglinis, tapos na ako maglinis yan guys, kain tayo. Ayan, ulam namin ay munggo, tapos ayan nilagang okra. Tapos gumawa ulit si Asis ng tomato atchar. Alam nyo na ang sarap niyang tomato atchar. Sabi ko sa inyo, nagiging favorite ko na yan eh. At nagluto din siya ng 1/4 yata na manok, parang pinaka-partner. So, kain tayo guys. Time check, 11 o'clock na dito yata or 10:30. Kasi aalis si Asis papuntang Baratpur para i-process yung isang papel ng aming tuktok para makabiyahe siya papuntang Baratpur. Na-expire niya every 6 months yun. Ang sarap talaga ng nilagang okra, tapos ang sausawan ay yung
tomato at char nga. Sarap. So, kain-kain. Pananghalian na namin dito. At maya-maya, pag nagising naman si Babu, magpapadede tayo kay Babu. Sarap talaga guys. Ganyan sasawsaw mo sa tomato at char, nilagang okra, o di kaya nilagang talong. Ayan, masarap talaga siya. O di kaya, alam mo yung mga talbos-talbos lang na tapos isasawsaw siya. Masarap din siya na sausawan guys. Sarap talaga. Perfect partner talaga, lalo pag mahilig kayo sa gulay. At yun na nga, nagising ng aking anak. Time check tayo ay 12 o'clock. Ayan, magla-lunch na rin ng ating baby. Ating baby loves. Lunch niya yan. So, dede. Minsan inaabot ako ng 1 oras magpapadede sa kanya. Dede siya sa kabila. After sa kabila naman ang kanyang dede. Ayan. At mamaya, ilalagay ko na rin siya sa kanyang duyan para kapag nakatulog siya, maiidlip din ako. Para kahit papano, makabawi-bawi ako ng konti sa puyat ko paggabi. So, nilagay ko na dyan sa kanyang swing, sa kanyang duyan, para patulugin. 1:20 na dito guys. Sabi ko sa inyo, ang tagal niyang tumede. 1 oras talaga siya dumidede guys. Siya, kasi ang ginagawa niya, dede, tapos nagnunot-not, tapos pag tinanggal ko, dede na naman, tapos magnunot-not. Hanggang sa kusa niyang tatanggalin, tapos ililipat ko naman sa kabila, tapos ganun ulit. Kaya inaabot ako ng 1 oras magpapadede sa kanya, tapos syempre, interval, pinapaburp ko din, kasi napanood ko yun na kailangan, bago mo ilipat sa kabilang dede daw ang baby, kailangan ipaburp mo muna para, alam nyo yon, hindi magkaroon yata ng gas ang bata, parang ganun. Para iwas kabag din yata. So, ganun ginagawa ko, pinapaburp ko, tapos papadede. Hanggang sa kusa niya niyang tatanggalin. Kaya nakikita nyo, nilagay ko na siya sa kanyang swing at dinuduyan-duyan ko kasi nga balak ko din sumabay ng idlip sa kanya bago man lang dumating si Asher para makapagpahinga tayo ng konti. So, ayun nga, imbis na matulog sana ako guys, kapag napatulog ko si Babu, kasi ayun nga, pinapatulog ko na nga siya. Kasi 1:30 na dito. Nagising siya ng 12, tapos pinadede ko siya. Tapos ngayon ko pa lang siya patutulugin after 1 hour nga. 1:30. So, itutulog ko din sana kapag natutulog siya. Kaso, nung dumating si Asis, may dala siyang mango. Ayan. Puso na naman ang mangga dito, pero hinog itong nabili niya. So, titikman natin kung masarap itong mangga na nabili niya. Ako, mukhang hindi. mukhang hinog sa gamot. Kasi tingnan nyo yung buto niya guys, Pero tingnan natin. Pero juicy siya ha. Makatas. Hindi siya matamis. Hinog siya sa gamot. Kulang siya sa tamis. Masarap sana kung may yelo, mango shake. Wala naman tayong yelo. Pero okay na. Hindi nga siya ganun katamis. So, kainin ko lang to. Habang natutulog si Babu, i-idlip din ako bago dumating si Asher. Kasi, para kahit pa paano makabawi-bawi ako ng konti sa puyat ko. Dahil medyo nakakaramdam ako ng sakit ng ulo. Nitong mga nakarang araw, nakakaramdam ako ng sakit ng ulo tapos may konting hilo. Dahil siguro kulang sa tulog. Yung every 2 hours nagigising si Babu sa gabi, ganyan, kailangan padidehin. Kaya i-idlip lang din ako saglit. One, 2 o'clock, kahit 30 minutes bago dumating man lang si Asher.
Kasi pag dumating si Asher, magpapahinga lang ng kunti tapos magagawa na rin kami ng homework. Para may time din yung bata mamaya na kung gusto niyang manuod. Kasi ganoon guys, binibigyan ko siya ng panunuorin niya pagkatapos. Basta sabi ko sa kanya, after ng homework, makakapanood ka, pero unahin muna niya yung homework. Para naman kahit papano ay makarelax-relax naman siya, lalo galing sa school, pagod din naman pag galing sa school. Kaya, pinapanood ko siya sa TV. Pero yun nga, basta pagkatapos ng homework niya, makakanood siya ng TV. At saka yung sabi ko sa kanya, sa umaga, walang TV. Sa hapon lang, pagdating sa school, makakapanood lang siya ng TV kapag nakatapos na siya ng homework. Yun yung bago kong rules sa kanya sa, sa panunood niya. Kasi minsan natututok talaga yan siya sa TV kapapanood. At ito na nga guys, dumating na si Asher at nagagawa kami ng homework. Bali, last na homework niya yung ginagawa namin. Then after nun, makakapagpahinga na siya. At ang ating Bebe Loves, ayan ang ating Bebe Loves, nagbihis na naman. Kasi pinalitan ko siya ng kanyang diaper. Tapos basa ang kanyang damit, kaya pinalitan ko siya. Tapos nakatulog ulit. Kaya may time kami ni Asher para gawa ng kanyang homework. And i-end ko na rin ang aking video for today guys. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. Bye guys. Bye guys.